Marami pa rin sa mga audience ko yung nagtatanong kung ano ba raw yung BPS at paano natin siya gagamitin. If you are a student, self-taught developer o kaya isa kang negosyante na nag-aaral ng development, definitely guys, mahalaga na alam natin kung ano yung BPS. The problem is kasi kapag ka nag-aaral ka na ng BPS, medyo technical siya. And this is the reason why napaka-timing nitong tutorial na to. Kasi sa video na to guys, ituturo ko sa inyo paano natin ilalagay si Claude Code sa loob ng ating BPS. Claude Code yung magiging pinaka-developer natin dun sa pinaka-server natin. Siya yung magdi-debug, magra-run ng script. Siya rin yung pwedeng mag-create ng mga project na gusto mong ipagawa dun sa loob ng server mo. Now, dahil si Claude Code na yung ilalagay natin dun guys, kakausapin mo na lang yan using your natural language. And with this kind of integration, mas maiintindihan natin kung ano ba yung BPS, paano natin siya ginagamit. Now, bigyan ko lang kayo ng simpleng context mga tol. Pag sinabi kasi natin na BPS, Virtual Private Server, so para kang merong computer sa cloud o internet. So, anong mga pwedeng maging gamit nito? For example, meron kang AI agent na gusto mong magtrabaho sa'yo, pero ayaw mo na may access siya sa local computer mo kasi marami kang secret files dyan, pwede kang gumamit ng BPS. So sa madaling sabi, parang nagre-rent ka ng computer sa internet. At alam niyo naman tayo mga tol, gusto natin na sobrang pang beginner yung approach natin. So wala nang paligoy-ligoy pa guys, para hindi tayo malito, simulan na natin agad. Ano ba yung kailangan natin? Basically, kailangan natin ng BPS hosting. And I also want to take this opportunity to say thanks to Hostinger for sponsoring this video. Now guys, lahat ng mga BPS server ko at saka mga website ko is ginagamit ko si Hostinger. And ito na rin yung gagamitin natin kung saan kukuha tayo ng BPS hosting. Ang ikalawang kailangan natin mga tol, since gagamitin natin si Claude Code, syempre kailangan natin ng Claude subscription. Hindi kasi natin magagamit yung Claude Code mismo kapag naka-free tier lang tayo. So I'm assuming na meron na tayo lahat mga Claude Code kasi yun naman yung popular na ginagamit natin. So doon na lang tayo sa BPS hosting guys. So puntahan nyo lang yung link sa description sa baba o kaya na dyan sa comment, ipipin ko na lang. Open nyo lang yung link guys, tapos mapupunta kayo dito sa webpage na to. Dito naka-ready na yung setup, no? Ino-offer na ni Hostinger mismo yung pagse-set up ng Claude Code sa loob ng BPS hosting natin. Sabi ko nga sa inyo, medyo technical to, pero kapag kay Hostinger yung BPS hosting na kukunin natin guys, tutulungan niya na tayong i-set up yan. Ibig sabihin, kapag ka-launch natin ng BPS natin, automatic naka-set up na yung Claude Code. Punta lang tayo ng konti dito sa baba. Makikita ninyo dito yung mga BPS hosting na ino-offer ni Hostinger. So meron tayong KBM 1, 2, 4, and 8. And kung gusto mo lang naman matutunan paano gamitin si BPS hosting, I suggest na kunin mo na yung KBM 2. Kasi konti lang naman yung difference niya dun sa KVM1 at mas marami siyang features. As you can see here, meron siyang dalawang CPU cores and then meron na tayong 8GB of RAM. Isipin mo na lang meron akong computer na may 8GB of RAM. Kesa naman dun sa 4GB tapos konti lang naman yung difference, I would go for KVM2. And other than that guys, meron din siyang 100GB of NVMe space. When we say NVMe guys, you know, mabilis yan. And also 8TB of bandwidth. So if you just want to learn how to use this guys, I recommend kunin mo na lang yung KVM2. Now kapag okay ka na dyan, click mo lang yung choose plan. Pagka-click mo ng choose plan guys, mapupunta ka ngayon dito sa iyong cart. Merong iba't ibang period kung gaano mo gusto katagal gamitin yung BPS hosting mo. Sabi ko nga dahil nag-aaral pa lang tayo, so pwede nating piliin dito yung 12 months. I'm going to choose 12 months guys. And kapag ka napili na natin yung 12 months, punta muna tayo sa baba. So dito mga tol, makikita ninyo yung server natin, hindi na natin to babaguhin kasi i-recommend niya na kung ano yung pinaka the best para sa location natin. So punta naman tayo dito sa baba. Meron nakalagay dito na choose what to install. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag ka kay Hostinger tayo kukuha ng BPS, rekta na agad installation pag install ng OS guys. So ibig sabihin kapag ka pinroceed natin tong payment na to, maglo-load yung BPS natin, naka-install na agad si Claude Code. Depende na kung ano yung gusto mong i-install na. So pwede namang ito. Pero sa akin kasi Claude Code kasi yung pinili natin. So Claude Code yung pre-install natin dyan. So once na decided ka na dyan, ang next step na gagawin mo bago ka mag-continue is click mo yung have a coupon code. Just in case guys na you want to save 10%, ilagay mo yung coupon code natin dyan which is Doji Creates 10. Ayan. Once malagay mo yung Doji Creates 10, click apply and then makikita mo dito na meron kang 10% discount guys. Once na ma-apply mo na yung coupon code natin, just click continue. Ang isa sa mga gusto ko kay Hostinger guys, meron silang GCash payment. Like for example, ako guys back then wala pa akong card. Nakapag-avail talaga ako ng hosting at saka domain guys using GCash. Hindi ko na kailangan ng card. So yun yung isa sa pinaka gusto ko kay Hostinger kasi alam niyo naman 'di ba? Marami sa atin hindi man gumagamit masyado ng card. Ang isa sa maganda rito mga tol, meron siyang auto-renew. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang bantayan yung website ko baka ma-expired. Auto-renew na siya yearly. So proceed na lang kayo dito kung meron na kayong
account, kailangan nyo lang mag-login. Kung wala pa, ididiretso niya na kayo sa register. So hindi ko na to pipindutin kasi meron na akong BPS hosting. Once na ma-check out nyo na yun guys, eto na ngayon yung next na bubungad sa atin. So makikita natin dito sa server location, hayaan lang natin kung ano yung nakalagay dyan. I-recommend niya naman kung ano yung pinaka best latency para sa atin. Click lang natin mga tol yung next. Tapos nun, lalabas ngayon itong ating secure your BPS access na page. So for this one, pwede kang gumawa ng sarili mong password, pero sa akin siguro mag-generate na lang ako. And then kapag ka-generate ko guys, ikakopy ko lang yan and isa-save ko yung password na yan to somewhere secure para hindi ko makalimutan. And then pagdating naman dito sa add SSH key, so hindi lang muna natin yung gagalawin kasi optional din naman yan. So click na lang natin yung next. And then lalabas naman ngayon itong additional features. So sa akin guys, ang pipindutin ko lang dito is yung malware scanner. Yung Docker Manager, hindi ko muna yan pakikialaman. So finish setup na lang ako dito. And then guys, makikita ninyo na ganun lang siya kadaling i-setup. So once natapos mo na yung process na yon, setting up na yung BPS mo. Ito yung gusto ko kay Hostinger kasi automatic niya na i-set up kung ano yung pinili mong i-install guys. So mamaya makakausap na natin dyan yung Cloud Code natin using our BPS server. Susubukan natin siyang bigyan ng mga project. And once natapos na yan guys, makikita ninyo dito nakalagay na well done. You're ready. So ang gagawin ko na lang is kiklik ko na lang yung Manage BPS. Kapag kapindot natin ang ating Manage BPS guys, ito ngayon yung makikita natin. So mapapansin natin dito sa left side, mga steps na kailangan nating malaman about our BPS. So hindi ko masyado itong i-explain sa inyo kasi I'm more interested in teaching you how to use Cloud Code inside the BPS. So pwede nyo naman itong aralin guys kasi madali lang naman siya halos intindihin. So first dito makikita natin si Cloud Code. Siya yung naka-install ngayon dito at ang ating operating system na ginagamit ay Ubuntu. Mostly kasi ng mga server guys is gumagamit ng Linux. So, and then kapag gusto mo magpalit ng operating system, pwede mong pindutin yung OS and panel. And then punta tayo sa baba. And then dito sa baba, sa current OS, makikita mo na may iba't ibang OS dito na pwede mong i-install. And also, kung gusto mo rin ng application, pwede rin yung mga applications. Or if you want to reinstall, you can reinstall. Just be reminded guys na kapag nag-reinstall tayo, mawa-wipe out din yung mga current projects natin na nasa loob ngayon ng BPS. And then sa settings naman, ito yung gusto kong papansin sa inyo mga tol. Mas maganda na yung hostname natin, ayan, is palitan natin, no? Hindi naman siya totally nag-a-add ng super hard security. Especially kagaya nito gumagawa ako ng tutorial. Maganda na papalitan natin yung ating hostname. So, i-change ko lang to. doji.bps. Yan. Then, change na natin siya. So, yung pag-change nito would take around 5 minutes. Change na yung ating BPS name. So, ang gagawin mo lang mga tol is click mo na lang itong terminal na to. And then, mag-open na yung terminal. So, open natin siya. And then, as you can see dito, lalabas yung ganito. And then, una natin i-check natin kung naka-install ba talaga yung Cloud Code. So, tatype lang natin yung Claude. So, ulitin natin. Claude --version. Enter. Ay, nakita ninyo, lumabas. Ang next natin gagawin is magsa-sign in tayo. So, type lang natin yung Claude, then enter. May lalabas dito na mamimili ka ng team na gusto mo. Gamitin mo na lang yung arrow keys, up and down. Dark mode, o kaya light mode, dark mode na colorblind, o whatsoever, ANSI, yan. So, piliin na lang natin number 2, no? Dark mode. So, enter mo lang. Tapos, next yan, mamimili ka ng method kung paano mo gusto mag-login. Kasi nga, di ba, may Cloud Code na. So, paano ka mag-login? Anong gusto mong method? So, pwede kayo gumamit ng Anthropic Console kung gusto mong API usage. So, meron na akong Cloud Code na Pro version, guys. So, nandun tayo sa pinakamababa. So, pipiliin ko na lang dito yung number 1. Enter na lang natin siya. Browse, opening to sign in browser. Ito, makikita niyo may lalabas na link. I-copy lang natin yan. Huwag kayong gagamit ng Ctrl-V, Ctrl-C rito ha. Ang gamitin niyo is yung mouse ninyo. Right-click, tapos copy. Tapos, i-open niyo yan dun sa browser kung saan nakalagin yung Cloud account ninyo. So, sa akin dito, ipapaste ko na lang. And pagka-enter ko mga tol, ito agad yung lalabas. So, i-authorize lang natin yan. Napakadali namang basahin. No? Authorize ko lang yan ha. Once na ma-authorize natin yan, merong lalabas na code. So, copy lang natin yung code na yan. Tapos, tupiinan natin to. Punta lang tayo sa BPS natin. And then, dito, nakikita nyo na paste the code here, i-prompted. So, dito natin siya ipipaste. Again, hindi Control-V. Right-click, paste. Tapos, lalabas yung mahabang asterisk dito. Ayan. And then, enter mo lang. So, hintayin lang natin. Then, lalabas ngayon itong message na to. Login successful. Press enter to continue. So, enter tayo. Ayan. Then, may lalabas na mga security notes. Enter ulit. And then, do you trust this folder? Yes. Enter tayo. And then, voila. Yan na yung last part natin. Dito guys, lalabas na kayo yung Cloud Code. And then, subukan natin siyang tanongin no, kung online na siya. Sabihin natin, are you there? Sasagot ngayon yan, yes, I'm here. Yep, I'm here. What are you working on? O, diba? So, dito guys, pwede na natin siyang utusan ng mga task or bigyan ng mga task or pagawin ng mga project sa loob ng ating server or yung pinaka-computer natin sa cloud guys, no? And meron ako mga nakikita na gumagawa ng system state na task. Okay, so yun din yung gagawin natin kasi I think magandang dun tayo magsimula. And mga tol, meron na akong naka-reading prompt dito, ipipaste ko na lang. And kung mapapansin niyo yung prompt ko guys, kailangan na nyo itong pansining maigi kasi hindi to basta-basta. Okay, pag nagpagawa tayo ng parang system state report para gusto nating makita
makita yung current state ng ating server, merong mga constraint yan. So, hindi pwede na basta makapag-type ka na lang, yun na yun. So, mapapansin niyo mag-create a system state or systate ang tawag ko dito. Command para sa BPS ko na i-display niya yung overview ng server or current state nitong server. So, ano yung mga kabilang doon? Yung uptime, system load, CPU usage, memory, swap usage, disk, processes, top processes, boot time, kernel version, at saka operating system. Pero merong hindi kasali. Ito, mahalaga to. Baka mamaya gawa kayo ng gawa, nalilik na pala yung mga sensitive information ninyo. So, meron ditong hindi naka-expose. Ano yon? Yung IP address, hindi siya kasali. Yung MAC address, listening ports, hindi rin siya kasali. Yung mga login users, mga environment variables, API keys, tokens, so yan yung mga hindi kasama. So, dapat maliwanag yung constraint mo. Baka mamaya, utusan mo si Claude and then mag-release na lang siya bigla ng command na pinakita na lahat. Okay? So, once na okay na tong aking prompt dito, enter ko na lang yan. Submit natin yung prompt natin. Then, hintayin natin siyang mag-elucidating. Hintayin natin siya mag-isip. And as you can see here guys, tapos na yung ating task na pinagawa sa kanya. So, may kita ninyo dito. Sys state is installed. So, ito yung location niya and works from anywhere. It shows exactly what you asked for. Ano ba in-ask natin? Uptime and load, ayan, CPU, memory, disk usage, yung top 5 processes, boot time, kernel version, din OS. Hindi kasama yung IP, MAC, whatsoever. Okay? Kasi mga sensitive information yan. Lalo na naka-tutorial tayo. So, kitang-kita yan, no? Now, ang gagawin natin, piko lang yan. Iparun natin sa kanya. Can you run systate? Paste natin ngayon. So, yes lang. And then, makikita ninyo yung status. Ayan, light load lang. 1% yung CPU usage. Just booted 10 minutes ago. So, 10 minutes ko pa palang pala itong ginagamit, guys, no? Nasa matatapos na tayo sa tutorials natin. Ano, ayan, ito yung ating OS tsaka kernel version natin. So, nakikita ninyo, pwede tayong gumawa ng command. Yun ang ilan lang sa mga example na pwede nating ipagawa kay Claude dito sa loob ng ating BPS hosting, guys. Now, ang isa pa sa pinakamaganda dito, mga tol, like what I said earlier, pwede nating siyang lagyan ng mga AI agents. For example, gusto mong gumamit ng OpenClaw. Pwede mong i-run dito yung OpenClaw, guys. And then, gusto mong gumamit ng N8N. Pwede rin dito, mga tol, sa BPS. Kung gusto mo naman mag-install ng Hermes agent, pwede rin. So, now, guys, kung gusto niyo subukan itong BPS hosting, click nyo lang yung link dyan sa baba. Lalagay ko rin sa comment, mga tol. Gamitin niyo yung coupon code, guys, kung hindi lalabas yung 10%. Pero kapag ginamit niyo yung link sa description at sa comment, mga tol, automatic nang lalabas yung 10% discount natin dyan. So, yun lang, mga tol. See you on our next tutorial.